Uy, nandiyan na pala kayo. Direk Rene muli dito po sa ating Kulay Pinoy. Why Kulay Pinoy? Dahil napakakulay po ng buhay ng mga Pinoy. Kaya ito pong Kulay Pinoy ay nag-umpisa po ito nung dekadang 90 sa pamamagitan po ng isang radio show sa DZXQ 1350 sa inyong mga radyo. Kasama ko po si kasamang Tato Malay at si Joseph Olfindo dun po sa himpilan ng radyo. At kami po ay naghihimpapawid mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi. Araw-araw po yan, Lunes hanggang Sabado. Si Joseph Olfindo po ang 12 to 2, si Tato Malay ang 2 to 4, at ako naman po ang 4 to 6. Kinausap ko po yung may-ari ng istasyon ng DZXQ dahil napansin ko po sa aking pananaliksik na pagdating po ng alas 12 hanggang alas 6 ng hapon, off the air po sila. So kinausap ko yung may-ari, si Mr. De Guzman, at sinabi ko po na ito po yung serbisyo, ito po yung passion naming tatlo. Gusto naming maghimpapawid pero wala naman po kaming budget para mag-block timer. At suma total, nakumbinsi po namin si Ginoong Quirino de Guzman. At yun po, mula noong dekada early 90s hanggang pumasok po kami ng siguro naka 4-5 taon din po kami sa DZXQ 1350 sa inyong mga radyo. At doon din namin po nakilala si kasamang Daniel Razon, na siya po ngayon ang prime mover ng UNTV channel po sa Pilipinas. At naging kasama rin po namin sa barkada namin. At nakasama din po namin si Ginoong Boy Villasanta bilang isang resource person on literature and Philippine culture films. Kasama rin po namin si Josephine Gomez. Siya po ay isang opera singer, pero napakarami pong mga yung naibahagi ni Josephine sa aming grupo about lifestyle, alternative health, and culture. At syempre, ang isa pa pong para well-rounded po ang aming grupong Kulay Pinoy ay si Ginoong Bonnie Escoda. Siya naman po ay isang basketballista at isang academic din po, taga Adamson University, at nagbigay din po siya ng input on education at kung ano-ano pa. So, yun po yung grupo naming Kulay Pinoy. At pagkatapos po noon ay pumasok na kami, bawat isa sa amin ay pumasok na sa larangan ng telebisyon, ng musika, ng music industry, at iba pang mga gawain. Samantala ako po ay patuloy pa rin nagtuturo sa Kolehiyo ng Miriam noong mga panahon na yun, at sa FEU din po, nagturo din ako, at sa St. Mary's sa Quezon City. Kaya bakit ko po naisip yung Kulay Pinoy TV, bakit nga hindi? Di ba? Kinausap ko si Tato, kinausap ko si Joseph sabi ko, gusto kong gawin nating television ito. Sabi niya, sige, tuloy nyo. Sabi nila, ikaw naman nag-umpisa ng yung coin the word Kulay Pinoy. Kasi nga, nakikita ko napaka-kulay, napaka-makulay talaga ang buhay ng mga Pilipino. Merong masaya, merong malungkot, merong gray, merong blue, iba-ibang kulay, So, dito po sa Kulay Pinoy TV ay ihahain po natin. At ihahain po natin yung mga positibong ganap, yung positibong mga ginagawa ng ating mga kabarangay dito po sa Aotearoa, New Zealand, sa Pilipinas, sa Australia, at sa iba pang bahagi ng mundo na meron pong Pinoy. Kaya Kulay Pinoy, yan po ang ikwento nyo. At siyempre yung tag po natin, yung ating parang hashtag, yung ating parang panawagan, yung parang Kulay Pinoy, ikwento mo. Yan. O di kaya Super Pinoy, ikwento mo. Maraming salamat at pinayagan niyo ako muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon nito.
Ako po ang inyong Direk Rene, ang inyong Kuya Rene. Dito po sa ating programa, sa ating channel. Subscribe na po kayo, no? Like, share, and subscribe. At pag-usapan po itong ating channel, bagong channel, ang Kulay Pinoy TV. Maraming salamat. Thank you. Take care and God bless. Goodbye for now.